Nang malapit nang tapusin ni Jesus ang misyong ipinagkatiwala sa kanya, bago muling bumalik sa Ama, inanunsyo niya sa mga alagad na dumating na rin ang kanilang takdang panahon upang maging mga saksi sila ng kanyang pag-ibig, umayo sa daigdig, at mamunga ng masagana. Sa huling hapunan, ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad ang rurok ng kanyang turo at aral na nakapaloob sa atas niyang mag-ibigan. Aniya, ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sa pamamagitan nito, nilinaw ni Jesus ang senyal ng pagiging Kristiyano. Ang pangunahing habilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay pag-ibig. Ito ang inaasahan niya sa lahat ng kanyang mga tagasunod bilang bakas ng presensya ng Diyos. Ito aniya ang magsisilbing tatak at tanda ng kanyang mga disipulo. Sa Ebanghelyo ngayong linggo, malinaw ang binitiwang mga salita ni Jesus kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-ibig, mananatili ang presensya at pakikipag-ugnayan sa atin ng Diyos. Naanyayahan tayo ng mabuting balita kung gayon na sikapin makita ang konkretong anyo ng pag-ibig sa habag ng Diyos. Ito ay matatanto natin sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating puso sa kanyang dakilang awa na siyang konkretong pagpapahayag ng kanyang pagpapahalaga sa atin. Mapapansin, hindi mahirap manatili sa pag-ibig ng Panginoon kung ilulubog lamang natin ng buong tiwala ang sarili sa dagat ng kanyang awa. Ito rin ang sekreto ng pagsunod sa utos ng Panginoon na ibigin ang kapwa gaya ng kanyang ipinamalas na walang pasubaling pag-ibig. Itinuro ng Panginoon kung paano magmahal ng may pagsasaalang-alang para sa kabutihan at kapakanan ng iba. Inaasahan niya ang ating tugon sa hamon niyang umibig nang walang paghuhusga sa kapwa. Hindi makasarili, hindi mapagsamantala, hindi panandalian, at base lamang sa damdamin, kundi permanente at walang hanggan, katulad ng Diyos. Ang tinutukoy na pag-ibig ni Jesus ay walang kamatayan dahil hindi ito nakatuon sa panandaliang aliw o kaligayahan lamang, kundi tumitimo at bumapalot sa mismong katauhan natin. Ito ang marka ng tunay na pag-ibig tulad ng ginawa sa atin ng Panginoong Hesus na sinisimbolo ng kanyang banal na puso kung saan kasya tayong lahat dahil walang itinatangi. Sana maghari sa ating buhay ang dakilang pag-ibig ng Diyos at mag-umapaw ang ating puso sa pasasalamat dahil sa gitna ng ating pagiging hindi karapat-dapat, minamahal at binibigay pa rin niya ang lahat. Makita nawa ito sa ating pakikitungo sa isa't isa bilang tanda ng presensya ng Diyos ng pag-ibig sa ating buhay. Sa huli, ang ating pagmamahal ayon sa puso ni Jesus ang magtatakda at magpapatunay na tayo ay kanyang anak. Ito ang prueba ng ating pagiging Kristiyano, ang nag-uumapaw na pag-ibig sa ating puso.
Sikapin nawa nating maipamalas ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay sa pamamagitan, una sa lahat, ng pagpapahintulot na maghari ang awa ng Diyos sa ating puso. God bless you.